ay banggitin ko lamang po ang ating pong mga reminders about schedule of our stated meetings. Every Thursday, meron po tayong prayer meeting at 6:30 p.m. You are welcome to join kung nais nyo po. At ang ating pong Sunday School ay nagsistart po ito ng 9 a.m. kanina and followed by ating pong worship service at 10:30 a.m. And mamaya po, meron pong Sunday School ang ating pong mga kids at 1 p.m. And Lord be willing, ay meron po tayong worship service mamaya at 2:30. Ngayon po ay wala po tayong guest speaker kasi wala si Pastor Jay ngayon. Nandun po sila sa MCVC. So, pero mamaya meron po tayong guest speaker si Brother Jeff. So, pag-pray po natin ang ating pong speaker mamayang hapon. And also, ipanalangin po natin si Brother Jake, ganun din po si Pastor Jay sa this coming Sunday na pupunta po sila sa Tagum para po sa Pastors Conference. So, alis po sila dito ng 28 and then babalik sila ng the next week na. So, Sunday, wala po sila dito. Ipanalangin po natin sila dahil meron po silang in-invite po sila kalimutan ko na yung pastor, but sa Sunday daw po ay in-invite silang dalawa ni Brother Jake. So magkahiwalay sila eh. Magsispeak sila sa isa sa mga churches doon sa Tagum, and ipanalangin po natin sila na maging pagpapala din sila doon sa lugar na iyon. Ganun din po yung testimony ni Brother Kiel and si Brother Sam. Posted na po ito doon po sa ating pong bulletin board. Kung hindi pa po natin nababasa ito, pakibasa na po natin. And also, this coming June, first Sunday ng June ay i-accept na po natin sila. So, in the meantime, habang may mga ilang weeks pa po tayo, ito na po yung pagkakataon po natin para, although alam natin, nakilala na po natin sila, pero ilaan po natin ang mga oras na ito para mas kilalanin pa po natin ang ating pong mga kapatid. And lastly, ay sa June 19 na po ang ating pong pagre-resume ng ating pong Bible study dun po sa Kaisuyo National High School. And sa pagsisimula po nito ay magbibigay po tayo ng mga school supplies. And again, tumatanggap po tayo ng donation kung kayo po ay kinikilos ng Diyos na magbigay. Whether ito po ay school supplies or gusto niyo pong magbigay ng cash, welcome po ito dahil ibibili po natin to ng mga kailangan ng mga bata na ipamimigay natin sa date na to. And also, nangangailangan po tayo ng mga volunteers sa date na ito, June 19, sa pagpapak. Syempre, parang mga nasa 130 po yung bibigyan nating bata eh. So, kailangan po natin ng manpower and also sa pagdidistribute din nitong mga school supplies na ibibigay po natin. So kung nais niyo po magbigay, mag-donate, i-approach niyo lamang po ako or si Brother Jeremiah. So hanggang next week po ay tatanggap po tayo ng mga donations. So yun lamang po ang ating pong mga announcements. At bago po tayo tuloy mag-start ay hayaan niyo po na basahin ko sa inyo ang Psalm 46. Psalm 46, sabi po dito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Selah. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God will help her when morning dawns. The nations rage, the kingdoms stutter. He utters his voice, the earth melts. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress, Selah. Come, behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth. He makes war cease to the earth. To the end of the earth, he breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Be still and know that I am God.
I will exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. So, ito po ay reminder po para sa ating lahat sa kabila ng mga uncertainties dito po sa ating pong mundo, mga nangyayari sa politics and all mga troubles sa mundong ito, ay ito po ay nagpapaalala sa atin mga tao ng Diyos na in the midst of all these hard times, uh, He is present. Ang ating pong Diyos ay He is not distant during hard times. Ito po, ang ating pong Diyos ay kasama po natin and He is able to protect His people. Kagaya po sabi sa John 16 verses 33, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you may have tribulation, but take heart, sabi po ng ating Diyos, I have overcome the world. So sa ating pong pagsisimula, awitin po natin ang Calm Thou Fount at ini-invite ko po lahat na tumayo. Amin dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na muli niyo pong dinala kami dito sa lugar na ito upang hindi lamang ibigay ang amin pong mga panalangin sa inyo, kundi narito po kami upang mag-alay ng amin pong pasasalamat sa inyo pong harapan. Nagpapasalamat kami sa inyong pag-sustain sa amin sa buong linggo. Napakabuti niyo po sa amin, o aming Diyos. Alam namin na hindi po kami karapat-dapat sa lahat ng pagpapala na natanggap po namin sa inyo, sa pag-sustain niyo po sa amin pong mga trabaho. Ganoon din po sa amin po amin po mga anak na patuloy niyo pong sinusustain sa kanilang pag-aaral. Nagpapasalamat kami sa mga bagay na ito. And we thank you, Lord, for this another day of opportunity na kami po ay makakarinig ng inyong pong salita. Salamat po na nilaan niyo po ang araw na ito upang kayo ay aming sambahin. Kami po ay makarinig ng inyong salita at ma-nourish ang aming pong mga kaluluwa. And we thank you, Lord, sa patuloy niyo pong pagpapaalala sa amin, kagaya po ng amin pong inawit kanina na kami po ay
madaling makalimot sa inyo, madali kaming kalimutan ng mga bagay na ginawa niyo po sa amin. Ngunit nagpapasalamat kami o aming Diyos na patuloy niyo kaming pinapaalalahanan sa lahat ng kindness niyo sa amin, sa lahat ng mercy na ipinaranas niyo po sa bawat isa sa amin. And we thank you, Lord, sa mga bagay na ito. Dalangin namin na samahan niyo po kami sa amin pong pagsamba sa inyo. Naway matagpuan niyo po kaming matapat na naglilingkod sa inyo. And we ask, O Lord, we 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 desire na namin pong muli po namin makita ang inyo pong marinig ang inyo pong tinig sa araw po na ito. May you be pleased, O Lord, na to make your shine upon us. May you bless us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay na po tayong mo po at umawi pa po tayo ng isang hymno. Tayo po yung magbabasa sa Genesis 46. Again, that will be Genesis 46. Pero bago po tayo magsimula sa ating pagbabasa, nais ko lang pong ibahagi na ang dakilang aliw sa buhay ng mananampalataya ay hindi ang katiyakan ng ating sariling lakas, kundi ang katiyakan ng hindi nagbabagong pangako at katapatan ng ating Diyos. Sa Genesis 28, verse 15, again, that will be Genesis 28:15.
Si Jacob ay takot, nag-iisa, at may hindi kasiguraduhan. Ngunit nangako ang Diyos sa kanya. Genesis 28 verse 15, alimin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta. At ibabalik kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggat hindi ko nagagawa ang ipinapangako ko sa iyo. Ito po ay hindi simpleng salita lamang upang bigyang lakas ng loob si Jacob. Ito ay tipan o ang katapatan ng Diyos, isang banal at tiyak na pangako mula sa nag-iisang tapat na Panginoon. Si Jacob ay mahina, pabago-bago ang isip at madalas natatakot. Ngunit ang Diyos ay nananatiling tapat at makikita natin ito sa ating babasahin sa Genesis 46 na matapos ang maraming taon ay habang si Jacob ay muli na namang nangamba at muli na namang natakot sa kanyang pagpunta sa Ehipto ay muling nagpakita ang Panginoon at nagsabi. Let's read Genesis 46. Si Jacob at ang kanyang angkan ay pumunta sa Ehipto. Verse 1, kaya't si Israel, dala ang lahat niyang pag-aari ay naglakbay at dumating sa Beersheba. At doon ay nag-alay ng mga handog sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Ang Diyos ay nagsalita kay Israel sa mga pangitain sa gabi at sinabi, Jacob, Jacob, sumagot siya, narito ako. Kanyang sinabi, ako ang Diyos ng inyong ama. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto sapagkat doon ay gagawin kitang isang dakilang bansa. Ako'y pupuntang kasama mo sa Ehipto at muli rin kitang ibabalik at isasara ng kamay ni Jose ang iyong mga mata. Kaya't naglakbay si Jacob mula sa Beersheba at dinala ng mga anak ni Israel si Jacob na kanilang ama, ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa sa mga karwahe na ipinadala ng paraon kay Jacob. Kanilang dinala rin ang kanilang mga hayop, ang mga pag-aari na kanilang natamo sa lupain ng Kanaan at dumating sa Ehipto si Jacob at ang lahat ng inapong kasama niya. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang mga anak na lalaki at babae ng kanyang mga anak na kasama niya at ang kanyang buong binhi ay dinala niya sa Ehipto. Ito ang mga pangalan ng mga Israelita, si Jacob at ang kanyang mga inapo na dumating sa Ehipto. Si Ruben na anak na panganay ni Jacob. Ang mga anak ni Ruben, sina Hanok, Palu, Hesron at Carmi. Ang mga anak ni Simeon, sina Jemuel, Hamin, Ohad, Jakin, Zohar, at si Shaul na anak ng isang babaeng taga-Kanaan. Ang mga anak ni Libay, sina Gershon, Kohat at si Merari. Ang mga anak ni Juda, sina Onan, Shela, Perez at Zera. Ngunit sina at Onan ay namatay sa lupain ng Kanaan, at ang mga anak ni Perez ay sina Hesron at Hamul. Ang mga anak ni Isakar, sina Tola, Puwa, Job at si Simron. Ang mga anak ni Zebulun, sina Zared, Olon at si Jalel. Ito ang mga anak ni Leah na kanyang ipinanganak kay Jacob sa Padan Aram. Kabilang dito ang kanyang anak na babaeng si Dina. Ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae ay 33. Ang mga anak ni Gad, sina Zipion, Hagul, Suni, Esbon, Eri, Arodi at si Areli. Ang mga anak ni Aser, sina Imna, Isba, Isui, Beria at Sera na kanilang kapatid na babae at ang mga anak ni Beria, sina Eber at Malkiel. Ito ang mga anak ni Zilpa na siyang ibinigay ni Laban kay Leah na kanyang anak na babae. At ang mga ito ay kanyang ipinanganak kay Jacob, 16 na katao. Ang mga anak ni Raquel na asawa ni Jacob, sina Jose at Benjamin. At kay Jose ay ipinanganak sa lupain ng Ehipto sina Manases at Ephraim, na ipinanganak sa kanya ni Asenat na anak ni Potipera na pari sa On. At ang mga anak ni Benjamin, sina Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim at si Ard. Ito ang mga anak ni Raquel na ipinanganak kay Jacob sa kabuuan ay 14 na katao. Ang mga anak ni Dan, si Husim. Ang mga anak ni Neptali, sina Jasil, Guni, Heser at si Shilem. Ito ang mga anak ni Bilya na siyang ibinigay ni Laban kay Raquel na kanyang anak. At ang mga ito ang ipinanganak niya kay Jacob sa kabuuan ay 7 katao. Lahat ng taong sumama kay Jacob sa Ehipto na kanyang sariling mga anak, bukod pa ang mga asawa ng mga anak ni Jacob, sa kabuuan ay 66 na katao. Ang mga anak ni Jose na ipinganak sa kanya sa Ehipto ay 2. Ang lahat ng tao sa sambahayan ni Jacob na pumunta sa Ehipto ay 70. At isinugo ni Israel si Huda kay Jose upang ituro ang daan patungo sa Goshen at sila'y dumating sa lupain ng Goshen. Inihanda ni Jose ang kanyang karawahe at umahon upang salubungin si Israel na kanyang ama sa Goshen.
Siya'y humarap sa kanya, yumakap sa kanya at umiyak ng matagal sa kanyang leeg. Sinabi ni Israel kay Jose, ngayon hahayaan na ako'y mamatay pagkatapos na makita kong ika'y buhay pa. Sinabi ni Jose na sa kanyang mga kapatid at sa sambayanan ng kanyang ama, ako'y aahon at sasabihin ko sa paraon, ang aking mga kapatid at ang sambayanan ng aking ama na nasa lupain ng Kanaan ay pumarito sa akin. Ang mga lalaki ay mga pastol ng kawan sapagkat sila'y naging tagapag-alaga ng hayop. At kanilang dinala ang kanilang mga kawan, mga bakahan at ang lahat nilang ari-arian. At kapag tinawag kayo ng paraon at sasabihin ano ang inyong hanap buhay, ay inyong sasabihin ang inyong mga lingkod ay naging tagapag-alaga ng hayop mula sa aming pagkabata hanggang sa ngayon. Kami at ang aming mga ninuno upang kayo'y patirahin sa lupain ng Goshen sapagkat bawat pastol ay kasuklam-suklam sa Ehipsyo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At dito natin makikita na bakit nga ba natatakot si Jacob? Ang takot ay isa sa pinakamalalim na karanasan ng bawat isa sa atin. Kahit nga po si Jacob na nakita natin ay natakot na bumaba sa Ehipto. Kaya nabanggit ng Panginoon sa kanya na huwag kang matakot na bumaba sa Ehipto sapagkat doon ay gagawin kitang dakilang bansa. Bakit nga ba siya natatakot? Dahil iiwan niya ang lupang pangako. Matanda na siya, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanyang pamilya at marahil naaaralan niya ang nakaraan. Muli nating napag-aralan noon ang mga nangyari kay Abraham sa tuwing pupunta siya sa Ehipto at nagkakaroon siya ng problema roon. At ganyan din tayo. Bakit nga ba tayo natatakot? Natatakot tayo dahil limitado tayo. Hindi natin alam ang bukas, hindi natin kontrolado ang mangyayari. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung magkasakit? Paano kung bumagsak ang aking mga plano? Ang tao ay natatakot hindi dahil sa Diyos. Gusto nating kontrolin ang hinaharap, ngunit hindi natin ito kaya. Kaya madalas, ang takot ay bunga ng kailangan kong siguraduhin ang lahat ng bagay. Ngunit ipinakita ng Diyos kay Jacob na hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo, kundi ako. Natatakot din tayo dahil malungkot man ay mahal natin ang mundong ito. Minsan ang takot ay hindi lang dahil sa problema, kundi dahil may mga bagay na ayaw tayong mawala. Reputasyon, control, comfort, relasyon. At kapag masyado nating kinakapitan ng mga bagay sa mundong ito, mas madali tayong takot na mawalan. Kaya ang takot ay madalas na sumasandal sa seguridad imbes na sa ating Panginoon. At huli, natatakot tayo dahil maliit ang tingin natin sa pangako ng Diyos. Si Jacob ay nakatingin sa Ehipto, ngunit ang Diyos ay nakatingin sa kanyang tapat na pangako. Maaring nakatingin tayo sa panganib, ngunit ang Diyos ay nakatuon sa kanyang plano. Sa huli, ang banggit ng Panginoon ay, sasama ako sa iyo. Ang solusyon sa takot ay hindi ang paliwanag ng tao, kundi ang katapatan at ang presensya ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat sa matapat na pagkabasa ng inyong salita. Salamat sa paalala ng Genesis 46 na hindi mo kailanman iniiwan ang iyong bayan, and nawa ay tulungan nyo kami na kapag kami ay dumadaan sa mga bagong season ng aming buhay, whether it be na may takot o may uncertainty, naway tulungan mo kaming magtiwala katulad ni Jacob sa iyong presensya at hindi nagbabagong pangako. Pangunahan mo po kami, Panginoon, at paalalahanan mo kami na kayong Diyos na may hawak ng lahat ng bagay na naririto sa mundo, at naway patatagin nyo rin yung aming puso na sumunod sa inyo. Gayon din na nilalapit namin yung mga concerns patungkol sa aming iglesia. Dinadalangin namin at nilalapit ang aming pastor na si Pastor Jay na nasa MCBC ngayon. Naway pangunahan nyo po siya at bigyan nyo siya ng wisdom and knowledge at siya'y maka-acquire ng magagandang knowledge patungkol sa pagpapastol ng inyong mga tupa. We also pray sa mga gawain ng aming iglesia, sa aming weekly prayer meeting every Thursday. Naway paluguin nyo kami sa pananampalataya sa inyo, gayon din sa pagiging dependent sa inyo through prayer. We also pray and give thanksgiving sa Bible study na naganap sa Regalados Residence. Salamat sa aming kapatid na ito na binuksan niyo po ang kanyang tahanan para sa gawain, at naway maging channel of blessing ito at maging daan sa kaligtasan sa mga umaattend sa
Bible study na yon. We also pray sa street preaching and tracts distribution na nagaganap every first Saturday of the month. Kilusin nyo yung bawat isa sa amin na maging partaker sa gawain na ito. Gayon din na make us zealous sa paghahayag ng inyong salita saan man sa mundo and even sa iba-ibang lugar dito sa Dasma or sa Cavite. We also pray sa Values Formation Program sa Kaisuyo National High School na magre-resume sa June 19. Nawa ay magtatagpo kayo or magtalaga kayo ng mga tagapagturo at gamitin nyo rin itong biyaya sa mga estudyante at even sa mga guro na nakakakinig ng inyong salita sa lugar na iyon. Gayon din pinapanalangin namin yung mga kapatid namin na nasa malayong lugar. We pray for safety at preservation. Gayon din na palaguin nyo yung kanilang spiritual na kalusugan. We pray for Nanay Julie at kay Sister Pez, kay Sister Doris, kay Joris. Naway gamitin nyo rin po sila to be a living testimony ng inyong salita sa mga bagay na mga lugar na pinaglagay nyo sa kanila. And even nagpapasalamat kami na nakasama namin ngayon si Brother Sam Torres. Salamat sa pag-iingat nyo sa kanya. At gayon din na pinapanalangin namin yung aming bansa despite of the corruption, sa mga krisis na pinagdaraanan sa gulo sa gobyerno namin. Nawa ay tumingin kami kung sino yung King of Kings at sino yung ruler of all rulers at kami ay magtiwala lang sa inyong dakilang plano. Gayon din sa aming church building project, we pray for financial provision at wisdom sa decision making despite sa mga roadblock. Alam namin na kayong magkakaloob ng bagay na ito. Gayon din na nagpapasalamat kami sa natapos na pag-iisang dibdib ng aming mga kapatid na si Brother Paulo at Sister Ella. Salamat na naihayag din ang inyong salita ng matapat at naway kumilos ito sa puso ng kanilang mga bisita. Gayon din for another year of marriage na pinagkaloob nyo kay Brother Bar, kay Sister Jen, gayon din sa amin ni Sister Regina, at nawa lahat ng marriage sa church na to will be fruitful and filled with biblical love. Nawa ay punuin nyo rin po at palaguin nyo kami sa mutual edification at bawat miyembro ay lumago rin sa kabanalan at pagiging tapat sa inyong gawain. Maraming salamat po muli at kayo na ang bahala sa mga natitirang gawain. Naway mahiyag ng matapat ang inyong salita ngayong umagang ito. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa punto pong ito ay maaari na po nating ibigay ang ating pong mga tithes and offering habang inaawit po natin ng isang hymno. At pagandaan na rin po ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po tayo lahat.
Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at mga kapatid at kaibigan. Nagpapatuloy po tayo muli sa ating sermon series sa aklat ng Ezra at Nehemiah. At para sa benefit ng mga hindi nakasunod sa ating pag-aaral na ito, brief background lamang po. Tungkol ito sa pagbabalik ng bayan ng Jerusalem or bayan ng Israel sa Jerusalem dahil naging captive yung mga Hudyo ng Babylon dahil nga sa kanilang kasalanan. Pero paglipas po ng panahon, nagbigay ng decree na si King Cyrus na pwede nang makabalik yung mga Hudyo sa Jerusalem at nagkaroon po ng tatlong waves ng pagbabalik or return. Una sa panahon ni Zerubbabel, doon na-build yung altar at yung templo. Pangalawa sa panahon ni Ezra, nabalik naman yung spiritual teaching at law. At sa pag-aaral natin ngayon sa panahon naman ni Nehemiah, yung focus naman ay yung pag-rebuild ng walls ng Jerusalem or ng pader ng Jerusalem. May altar na, meron ng templo. Around 515 BC, completed na yung templo. Pero yung kung may returning people na din. Pero hindi pa rin kumpleto yung restoration. Bakit? Dahil yung pader or walls of Jerusalem ay wasak pa din. Bakit naman mahalaga na mabuild pa tong wall na to o yung pader na to ng Jerusalem, Brother Jake? Kasi sa panahon ni Nehemiah, yung pader ay simbolo ng protection at identity. If you've seen ancient themed movies, ganon ka-importante yung mga pader noong panahon na yon. Simbolo ito ng dignity at security ng bayan, lalong-lalo pa sa bayan ng Jerusalem dahil itong walls na to represented God's protection and blessing. At sinasuggest kasi nung sirang walls or dahil nga sira yung wall ng Jerusalem, sinasuggest nito that the people of Jerusalem had failed God. Paalala ng kanilang kasalanan kaya nasira itong bayan dahil sa pagsaway nila noon sa Panginoon. So sa Nehemiah 1, kung babalikan natin, nakita natin yung simula ng restoration na hindi ito nagsimula sa actual na pagbibuild ng pader, nagsimula ito sa isang pusong na burden, sa isang pusong nadurog at sa pusong lumapit sa Diyos sa panalangin. Diyan po natin nakilala si Nehemiah na isang cupbearer na although maganda na yung katungkulan niya at katayuan niya sa Persian Empire, na-burden pa rin siya sa gawain na ito na kailangan ma-rebuild yung wall ng Jerusalem. Pangalawa naman sa Nehemiah 2, sumunod, last time nakita natin kung paano na yung burden na to ni Nehemiah ay humantong sa action. In God's perfect time, binuksan niya yung pinto para kay Nehemiah, nakapag-request siya ng pabor sa hari at pumayag naman po yung hari. Dumating siya sa Jerusalem, sinuri niya yung ruins at pagkatapos ay nagsabi siya sa bayan na, "Come, let us build." At even though may mga early opposition, maganda naman yung nag-response ng bayan ng Israel. At sabi nila, "Let us rise up and build." So ngayon, pagdating natin sa Nehemiah 3, wala na po tayo sa burden lamang. Wala na tayo sa planning lamang. Wala na tayo sa vision casting lamang. Andito na po tayo sa mismong paggawa. Andito na tayo sa aktual na labor. Narito na tayo sa gawaing nasa harap ng bayan ng Diyos. Samahan niyo po ako sa Nehemiah 3 at aaralin po natin yung buong kabanata. Subalit, tatalon-talon po tayo sa ilang mga key verses sa kabanatang ito for the interest of time. We will read verses 1 to 6, verses 13 to 15, and verses 26 to 32. I will be reading in English Standard Version. Samahan niyo po ako sa Nehemiah 3. And we read, Nehemiah 3, verse 1, "Then Eliashib, the high priest, rose up with his brothers, the priests, and they built the sheep gate. They consecrated it and set its doors. They consecrated it as far as the Tower of the 100, as far as the Tower of Hananel. And next to him, the men of Jericho built. And next to them, Zaccur, the son of Imri, built. The sons of Hasena built the fish gate. They laid its beams and set its doors, its bolts, and its bars. And next to them, Meremoth, the son of Uriah, son of Hakkoz, repaired. And next to them,
Meshullam, the son of Berechiah, son of Meshezabel, repaired, and next to them Zadok, the son of Bana, repaired. And next to them the Tekoites repaired, but their nobles would not stoop to serve their lord. Joiada, the son of Paseah, and Meshullam, the son of Besodeah, repaired the gate of Yeshana. They laid its beams and set its doors, its bolts, and its bars. Verse 13, Hanun and the inhabitants of Zanoah repaired the valley gate. They rebuilt it and set its doors, its bolts, and its bars, and repaired 1,000 cubits of the wall as far as the dung gate. Malchijah, the son of Rechab, ruler of the district of Beth Hacchereb, repaired the dung gate. He rebuilt it and set its doors, its bolts, and its bars. And Shallum, the son of Colhose, ruler of the district of Mizpah, repaired the fountain gate. He rebuilt it and covered it and set its doors, its bolts, and its bars. And he built the wall of the pool of Shelah of the king's garden as far as the stairs that go down from the city of David. Then we go to verse 26. And the temple servants living in Ophel repaired to a point opposite the water gate on the east and the projecting tower. After him, the Tekoites repaired another section opposite the great projecting tower as far as the wall of Ophel. Above the horse gate, the priests repaired, each one opposite his own house. After them, Zadok the son of Immer repaired opposite his own house. After him, Shemaiah the son of Shechaniah, the keeper of the east gate, repaired. After him, Hananiah the son of Shelemiah and Hanun the sixth son of Zalaph repaired another section. After him, Meshullam the son of Berechiah repaired opposite his chamber. After him, Malchijah, one of the goldsmiths, repaired as far as the house of the temple servants and of the merchants opposite the muster gate and to the upper chamber of the corner. Last verse, and between the upper chamber of the corner and the sheep gate, the goldsmiths and the merchants repaired. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo saglit at hilingin ng tulong ng Panginoon. Panginoon naming dakila at makapangyarihan, humingi po kami ng tulong ngayong umagang ito sa pag-aaral ng inyong salita. Ang inyong lingkod ay mahina at walang kalakasan, walang alam apart from the grace na ibinibigay nyo. May you bless the preaching of the word ngayong umaga. Ilayo nyo kami sa anumang kamalian. And may the Holy Spirit work in our hearts that we will be driven to holiness. Naway magligtas din po kayo sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito. Daming salamat. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So bago po tayo magsimula, I will be sharing a known story sa mga corporate leadership seminars na ina-attendan ko. Nung early 1960s daw, bumisita daw si John F. Kennedy sa NASA habang ongoing yung preparations nila para sa moon mission noon sa Apollo 11. So habang naglilibot daw tong si John F. Kennedy, may nakita siyang janitor na may dalang walis. At tinanong daw ni JFK, ni John F. Kennedy yung janitor, sabi ni JFK, "What do you do here?" Simple lang sana yung sagot. Pwedeng sinagot nung janitor na, "Janitor po ako," o kaya naglilinis lang po. Pero ang sagot ng janitor, "Mr. President, I'm helping put a man on the moon." Diba? Hindi siya astronaut, hindi siya engineer, hindi siya scientist, pero naiintindihan niya na may mas malaki siyang mission at may bahagi siya doon sa lugar na yon even though janitor lang siya. At alam po ninyo, kapag pinag-aralan natin tong Book of Nehemiah chapter 3, parang ganito rin yung makikita natin ngayong umagang ito. On the surface, parang listahan lang to ng mga pangalan at trabaho or delegation of work, delegation of task kung saan silang gate naka-assign, may nag-ayos ng gate, may nag-repair ng walls, merong nagbuhat ng materials. Pero behind all of that was a group of people who understood the work before them, yung work na nasa harapan nila. And today, as we look at Nehemiah 3, we want to look at the work before us. So yan po yung titulo ng ating pag-aaral ngayong umagang ito, The Work Before Us, yung gawain na nasa harapan natin. May tatlo po tayong punto sa umagang ito, tatlong C para mas madali po nating masundan. Una, consecrated service. Pangalawa, collective labor. At pangatlo, costly
commitment. Again, consecrated service, collective labor, costly commitment. At again, yung titulo ng ating pag-aaral is the work before us. At tumungo na po tayo sa unang punto, consecrated service. Mga kaibigan at kapatid, Nehemiah 3 takes place matapos pong dumating si Nehemiah sa Jerusalem at dala-dala niya na yung letter, dala-dala niya yung king's permission at yung mga resources. Nauna na niyang in-inspect yung ruins doon sa napag-aralan natin sa chapter 2. Nakita na niya yung tunay na kalagayan ng pader, tinawag na niya yung bayan sa gawain. At ngayon sa chapter 3, makikita natin kung paano nagsimula yung actual na rebuilding. Kung susuriin natin yung listahan moves section by section, paikot sa wall, paikot po ito ng pader in a counterclockwise direction. At kung susuriin natin mula sa sheep gate sa verse 1, makikita natin yan sa verse 1, paikot hanggang bumalik uli ng sheep gate sa pinakahulong verse sa verse 32. So yung gawain moves around the city section by section, gate by gate, hanggang sa umikot ito pabalik sa starting point. At makikita natin may order, may structure, may coordinated effort. Hindi ito random labor, hindi kanya-kanyang gawa na walang direksyon. It is an organized work under leadership and under a shared vision, affirming that God is indeed a God of order, tulad ng sinasabi sa 1 Corinthians 14:40. And gayon din yung layunin ng Panginoon sa kanyang mga iglesia. It should be an organized work under leadership and under a shared vision. At historically, tulad ng nabanggit natin, itong walls ng Jerusalem, hindi po yan simpleng structure lang. Yung city na walang pader at sunog yung gates, yung lungsod na ganito ay exposed sa kahihiyan, exposed sa danger, exposed sa instability. Kaya yung rebuilding ng wall ay hindi maliit na bagay. Ito ay mahalaga sa restoration ng public life ng covenant people of God or nung mga Hudyo na bumalik. At sabi nga, saying and doing are often two things. Sa Nehemiah 2 kasi sinabi na ng mga tao na let us rise up and build. Ayun yung titulo nung nakaraan natin pag-aaral. Let us rise up and build. Ayun yung sabi ng mga tao. Pero dito sa Nehemiah 3, makikita natin na hindi lang sila nagsalita. Gumawa na po sila. At nung Friday, we've seen si Brother Pao and Sister Ella do their vows. But more than what they said in their vows is how they live out their marriage life. Same sa covenant natin din sa Panginoon, sa church covenant na pinirmahan natin. It is not just a paper, even sa public profession natin of faith, or public profession of faith natin, it does not just end with our written or spoken testimony. Kaya yung chapter na to ay napaka-importanteng reminder. There comes a point when burden, hindi lang yan mag-i-stay as burden. Burden must become obedience, and vision must become labor. At ito na nga, gumagawa na yung bayan ng Israel. At sa simula ng chapter, sabi sa Nehemiah 3, verse 1, sabi doon, then Eliashib, the high priest, rose up with his brothers, the priests, and they built the sheep gate. They consecrated it. Pansinin natin kung saan nagsimula yung chapter. Nagsimula ito sa high priest. Si Eliashib na grandson siya ni Yeshua. Si Yeshua yung high priest during that time ni Zerubbabel doon sa pag-aaral natin sa Ezra sa unang return. So nagsimula ito sa high priest at sa kanyang fellow priests. Hindi sa craftsmen, hindi sa rulers, hindi sa laborers, kundi sa mga taong nakatalaga sa spiritual service ng bayan ng Diyos. At hindi lang nila itinayo yung sheep gate. Hindi lang po nila basta itinayo itong sheep gate. Anong sinabi? They consecrated it. At kapag sinabing consecrated, yung gawain, ibig sabihin, hindi lang ito trabaho, hindi lang to obligasyon, hindi lang to gawain, na simpleng gawain, kundi gawain na ginagawa bilang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, right from the beginning, pinapakita sa atin ng text na yung rebuilding work ay hindi lang po ito practical na proyekto. Ito ay may spiritual na dimension din. Hindi lang ito mere construction. This is a consecrated service. Kaya ayun yung punto natin, yung unang punto. Napakahalaga nito dahil pinapakita sa atin ng Diyos that the work before us
as His people can never be divorced from worship. The work before us can never be divorced from holiness. The work before us can never be divorced from devotions. Kahit physical yung wall na kanilang tinatayo, the people doing the work must themselves be spiritually set apart. Samahan niyo po ako sa 1 Peter 1 verse 15 to 16. Sabi po doon, "But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy." So ganito po dapat natin tignan ang lahat ng gawain ng Diyos. Hindi lang ito trabaho, hindi lang ito obligasyon, hindi lang ito task, hindi lang ito ministry assignment. Every work of God must be approached as something consecrated unto Him. At napakaganda rin nung ang unang binanggit ay yung sheep gate. Ito yung gate commonly na associated sa mga sacrificial animals or kung saan pinapasok yung mga sheep. Kaya ang tawag sa kanya sheep gate. So diyan pinapasok yung sheep used for worship. Kaya fitting na yung mga priests yung unang nagtayo roon. We are being reminded sa chapter na to that the work of restoration must begin with those who know that the people of God belong to God. Kaya nga sabi ni Matthew Henry, ministers should be foremost in every good work. At yun nga yung makikita natin dito. The spiritual leaders were not absent from the labor. Hindi po sila nasa gilid lang na nagbibigay ng instruction. Hindi po sila nag-o-observe lang. Hindi lang sila observers. They were heavily involved. They also rose up. They built. But more than that, sabi pa sa Tyndale Life Application Commentary, sabi po doon, Nehemiah had the priests repair this gate and section of the wall, respecting the priest's area of interest, and at the same time, emphasizing the priority of worship. So if I may repeat, yung pagkilos ng mga priests sa sheep gate, yung pag-consecrate nila sa gawaing ito, it emphasizes the priority of worship. At napakahalagang paalala nito na minsan gusto natin ng progress sa ministry, growth sa church, or movement sa gawain ng Diyos, pero nalilimutan na natin or namimiss na pala natin yung point of these ministries or yung point of these movements na gusto natin ng progress to the point na yung mga ginagawa pala natin ay ginagawa na lang natin without deep consecration. Gusto natin ng visible activity pero nagiging shallow yung worship. Gusto natin ng organized na ministry pero nagiging casual tayo sa kabanalan. Gusto natin ng external success pero passive lang tayo sa mga gawain ng church pero weak ang devotion. Yung Nehemiah 3 ay nagtuturo sa atin that the work before us must be done by a people devoted to God. So again, the work before us must be done by a group of people devoted to God. Hindi sana tayo dumating sa punto that the ministry becomes the God. And we lost sight of the God of the ministry. Na naging Diyos na natin yung ministry. Nalimutan na natin kung sino ba yung Diyos ng ministry na ito. Very common pitfall yan ng mga Kristiyano. Hindi sapat na busy. Every work of God, again, must be approached as something consecrated unto Him. Tulad ng ginawa nila Eliashib sa verse 1. Hindi sapat na busy lang, na active lang. Kailangan consecrated. Hindi rin sapat na nagiging active lang tayo sa mga gawain. Balikan natin kung para kanino ba natin ginagawa yung mga ministry na ito. Hindi sapat na may role tayo. Kailangan may tunay at malalim na relasyon tayo sa Diyos. Sabi sa Romans 12:1, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. At sabi sa 1 Corinthians 15:58, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. So pagsamahin natin yung dalawang yan, Romans 12:1 at 1 Corinthians 15:58, at makikita natin yung punto. Yung gawain ng Diyos ay marapat na ginagawa ng mga taong unang iniala yung kanilang buhay sa Kanya. God's work is to be done by those whose lives are first offered to God. Again, God's work is to be done by those whose lives are first offered to God. Na parang isang choir na gustong maging
maganda yung presentation nila, maganda yung kanta nila, pero hindi naman nakatune yung mga instruments at hindi naman nakaayos yung mga boses nila, na kahit gaano kaganda yung composition, kung hindi properly tuned yung mga kakanta at yung mga tutugtog, magiging magulo yung tunog. Ganyan din sa gawain ng Diyos. Before the work becomes strong outwardly, the workers must be rightly tuned inwardly. Kaya mga kapatid, bago natin itanong na ano ba yung ministry ko, nawa ay itanong muna natin na ako ba ay consecrated sa Panginoon? Bago natin itanong na paano ako makakatulong, itanong muna natin, ako ba ay lumalakad sa holiness, ako ba ay lumalakad sa worship at devotion? Dahil ito mga kapatid, yung gawaing itinalaga ng Diyos sa atin, this work before us, hindi lang ito for workers, hindi lang to para sa mga workers, but for worshipers. This work, God's work before us, is not merely for workers. It is for worshipers. Kaya pangalawang punto, collective labor. Doon na po tayo pupunta sa pangalawang punto, na pagkatapos nitong opening section kung saan nakita natin sila Eliashib at yung mga priest, mapapansin natin yung paulit-ulit na language naman sa buong chapter. Ano yung makikita natin dyan? Paulit-ulit yung next to him, paulit-ulit yung next to them, after him, paulit-ulit yan sa Nehemiah 3. At hindi meaningless yung repetition na yan. Pinapakita nito sa atin na yung rebuilding work ng Diyos ay hindi hiwa-hiwalay or disconnected. It was shared, it was connected, it was coordinated. Hindi to labor lang ng isang tao, hindi ito project ng leader lang, hindi ito burden ni Nehemiah lang. This was cooperative labor, collective labor. At tingnan nyo yung diversity ng mga workers sa chapter. Nandun yung, sa verse 2, nandun yung men of Jericho. Sa verse 3, nandun yung sons of Hasena. Even yung mga rulers from verse 9 to 19, makikita natin. Yung mga Levites sa verse 17, mga goldsmiths, mga perfumers, mga merchants, at maging yung daughters of Shallum sa verse 12, makikita natin yan. At napakabihira din sa ganitong historical record na banggitin specifically na may mga kababaihan ding tumulong sa rebuilding. Pero makikita natin sa verse 12, maging yung mga daughters ni Shallum, nabanggit. Ginawa ito ng text para ipakita that the work before them belonged to the whole community. Ibig sabihin, yung rebuilding ng Jerusalem, hindi para sa isang klase ng tao lang, hindi lang ito para sa mga specialista, hindi lang ito para sa mga rulers, hindi ito para sa priest lang, hindi ito para sa mga leaders lang. The work before them belong to the whole covenant community. At napakahalagang paalala po muli nito, yung gawain ng Diyos ay laging mas malaki kaysa sa isang tao, mas malaki kaysa sa isang tao, sa isang office, sa isang gift, o sa isang visible ministry. Sabi ni John Calvin, speaking about the ministry of the church, sabi niya, the ministry of men is a principal bond by which believers are kept together in one body. A meaningful statement dahil pinapakita nito na ginagamit ng Diyos even yung mga ordinaryong paglilingkod ng ordinaryong tao or ordinaryong member para panatilihing buo, matatag at united yung kanyang iglesia. Minsan kasi ang tingin natin sa mga ministry, sino ba yung preacher or sino ba yung visible, sino ba yung nasa harap. Pero sa Nehemiah 3, mga kaibigan at kapatid, mapapansin natin na walang main character syndrome. Hindi umiikot yung rebuilding kay Nehemiah lang. Ang paulit-ulit na phrase sa chapter ay next to him, after him, next to them. Parang sinasabi ng text na magkakadikit sila. Parang sinasabi na magkakasama sila. Walang isolated worker. At yan mismo, yung punto ni Calvin, God uses the ministry of His people as the bond that keeps the body together. Mga kapatid, hindi lang pala tayo basta nagtutulungan sa ministry. Sa pamagitan ng mga ordinary service, even unnoticed service, God is actually preserving the unity of His church. Kaya kapag faithful ka sa maliit na bagay, kapag present ka palagi, kapag nagsaserve ka quietly, kapag tumutulong ka kahit walang spotlight, you are helping hold the body together. Katulad nga ng sabi ni John Calvin. At yung
magandang picture ng Nehemiah 3. Wala ditong superstar builder. But ano makita natin? Walang superstar builder but many faithful servants working side by side. Kasi yung Panginoon, God uses people, uses gifts and mutual service to bind His people together. At yan mismo yung makikita natin sa chapter na to. Yung pader, the wall rose not because one man was extraordinary, but because many ordinary people faithfully did their assigned part. At sabi rin ni Matthew Henry tungkol sa chapter na to, the work was divided so that each one might know what he had to do. Napakagandang larawan yan. Hindi competition for spotlight, hindi yan branding ng sarili, hindi yan work para ma-recognize ka or struggle for recognition. Yung concern ay yung kabutihan ng bayan ng Diyos. Everybody wants a healthy church. Yes, di ba? Sino bang may ayaw ng healthy church? Pero tandaan natin na kaakibat nito ay ay collective labor. Collective labor ng bawat isa sa church. The work before us requires cooperative labor, collective labor. Sabi nga sa Ephesians 4:16, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. So yung isang section alone, itong isang section alone na nabasa natin, daming sections, may mga sheep gate, fish gate. One section alone was not enough. One gate alone was not enough para ma-secure yung Jerusalem. One family alone was not enough para ma-rebuild yung nawasak na pader. The wall rose because the people work side by side. Yan mismo yung picture ng chapter na to. Each part had a portion. Bawat worker had a section. Each family merong responsibility at kapag bawat bahagi ay gumagawa ng tama, the whole structure rise. And even yung mga ibang study Bibles, meron silang illustrations ng work delegation, pati yung location ng mga gates na yan paikot ng Jerusalem. Sabi kasi natin from the sheep gate, pabalik ng sheep gate. Yung ibang mga study Bible may illustration. At ito po kasing mga gate na to serves as pointers para sa rebuilding project na to. So daanan lang po natin ng mabilis yung mga gate na yan. Sa verse 1, yung sheep gate, dito pinapasok yung mga tupa para sa sacrifices. Yung fish gate, sa verse 3, dyan dinadaan yung ng mga merchant yung mga isda from the Mediterranean or the Sea of Galilee, ginagamit for trading at commerce. Yung Yeshana gate, sa verse 6, yan naman yung old gate. Yeshana is from the Hebrew root word which means old, access naman to sa ancient city. Yung valley gate sa verse 13, likely access sa valley outside the city para sa easier travel sa mga nakapaligid na region. Yung dung gate, sa verse 14, dyan naman dinadaan yung mga wastes for sanitation. Fountain gate, ay dyan yung source of water sa verse 15. Sa verse 26, water gate, dyan naman yung access for water para naman sa cleansing. Horse gate, dyan dinadaan yung mga kabayo for royal or military purposes. Importante naman yan for defense. Yung east gate, access sa central city. And yung master gate, sa ibang version ng Bible, inspection gate yung tawag, kung saan ginagawa yung mga troop inspection at gatherings. Pero bakit kailangan pang isa-isahin itong mga gate na to? Bakit kailangan isa-isahin lahat ng gate? Pwede namang i-summarize na lang. Bakit kailangan i-highlight yung assignment per gate? Why? Yes. Yung listahang ito nagpapakita ng organizational wisdom ni Nehemiah. Hindi chaotic yung rebuilding, may assignment, may structure, may cooperation. But more than that, it also depicts na bawat gate had its own function at importance. Each gate has its own value, has its own purpose. Dung gate man yan, di ba? Doon dinadaan yung mga waste for sanitation. Water gate man yan, dahil dyan yung access ng tubig. Lahat yan. Fish gate man yan. Every gate has its use. Walang useless. At magandang larawan ito ng isang
nagkakaisang iglesia. Hindi pare-parehas po yung assignment natin. Hindi pare-parehas ang gate kung saan tayo gagawa. Maaring ikaw sa teaching ministry, the other is on the visitation ministry, food ministry, cleaning, technical ministry, or other support ministries. Pero minsan gusto natin lahat sheep gate or sa visible ministry. Pero paano kung dung gate yung assignment mo? Doon ka sa sa sanitation part. Tahimik, hindi napapansin, hindi glamorous. Mga kapatid, whether sheep gate man yan or dung gate, every role matters in the work of God. Sabi sa 1 Corinthians 12:18, but as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. So parang katawan talaga, hindi mo madalas nga na iniisip yung importance ng mga ligaments or mga joints sa katawan, pero kapag na-damage yung ligaments mo, doon mo marirealize kung gaano kahalaga yung mga joints na yan. So ganun din sa church, hindi lang preaching ang nagpapatibay sa iglesia, hindi lang po visible ministry. Ginagamit din ng Diyos yung isang kapatid na faithful mag-pray. Ginagamit din ng Diyos ang isang member na laging present, ang isang tao na tahimik pero willing tumulong. Or ginagamit din ng Panginoon ang isang taong nagbibigay without recognition. Kaya sa rebuilding ng bayan ng Diyos, ang tanong hindi dapat anong gate yung gusto ko. Or it is not about gusto ko sa sheep gate or sa horse gate para may prestige, para visible. Sa gawain ng Diyos, ang tanong hindi anong gate ang gusto ko, kundi saan ako inilagay ng Diyos according sa gifts at abilities na binigay niya sa akin at paano ako magiging faithful doon. Parang pagbuo ng isang bahay, di ba may mason, merong karpentero, merong electrician, may tubero, may pintor. Hindi pwedeng sabihin ng isa na hindi ko kailangan niyang iba, hindi ko kailangan ng iba. Kahit gaano kagaling yung mason, kung walang maayos na wiring, delikado pa rin yung isang bahay. So ganito rin sa iglesia, mga kaibigan, mga kapatid, magkakaiba yung gifts, pero iisa ang Panginoon, iisa ang katawan at iisa ang mission, and that is to glorify our God. At sa kabilang banda din, wag nating i-isolate yung sarili natin. The work of God is not a solo performance. Kailangan natin yung isa't isa. One way or another, gagamitin tayo ng Panginoon dahil kailangan ng church ang prayerful member. Kailangan ng church ang serving member, ang teaching member, ang giving member, ang encouraging member, ang discipling member, ang present member. The work before us, God's work before us requires cooperative labor, collective labor. God's work before us requires collective labor. Pupunta na po tayo sa pangatlong punto, costly commitment. Mga kapatid, yung Nehemiah 3, hindi lang, again, chapter of names, mga gate assignments, sa pag-aaral natin ng buong Ezra at Nehemiah, ilang beses na natin nadaanan yung mga chapter na parang listahan lang. At honestly, ito yung mga bahagi ng scripture na medyo challenging dahil parang walang narrative flow. Pero sa biyaya ng Panginoon, habang hinihimay natin yung mga ganitong text, pinapakita sa atin ng Diyos na even these detailed verses are filled with spiritual lessons and covenant realities. At dito sa chapter na to, hindi lang to chapter of construction details, hindi lang gate assignment at mga pangalan at mga names or pangalan. It is also a chapter of contrasts. Makikita natin dito, yes, merong faithful workers, yes, may zealous servants, pero meron ding unwilling hearts. May mga good examples, pero meron ding warning. Isa sa pinaka-sobering line sa buong chapter, makikita po natin sa verse 5. Sabi po doon, and next to them the Tekoites repaired, but their nobles would not stoop to serve their Lord. Biruin nyo, may gawain, may need, may opportunity to serve, pero may ilan na ayaw yumuko. At sa King James Version nga, ganito yung wording, their nobles put not their necks to the work of their Lord. Sa Tagalog, ngunit hindi inilagay ng kanilang mga maharlika ang kanilang mga leeg sa gawain ng kanilang Panginoon. At napakalinaw naman ng problema, hindi po ito lack of clarity. Hindi ito lack of opportunity dahil may opportunity to help. Hindi rin lack of need. Malinaw yung pangangailangan. Nakikita naman nila yung sira
ng pader or nasira yung pader, nakikita nilang lahat ay kumikilos, pero bakit itong mga maharlikang ito ayaw nilang yumuko? Ang issue ay lack of commitment, possibly because of pride or because of comfort, because of status or self-importance. At sino ba yung mga sinabi na ayaw mag-stoop? These are the nobles, sa Tagalog mga maharlika. Yung mga nobles ay yung mga nasa mataas na antas ng society, kaya marami pong scholars, maraming Bible scholars ang naniniwalang maaring tingin nila masyadong mababa yung trabahong ito para sa kanila. Bakit? Kasi tedious labor, dahil dirty work, dahil physical work. Samantalang yung mga ordinaryong Tekoites, willingly na nag-join sila sa rebuilding ng wall. At dito natin makikita na yung tunay na commitment sa gawain ng Panginoon ay may kasamang pagyuko at sakripisyo. Dahil ang rebuilding ay hindi lang nangangailangan ng vision, nangangailangan ito ng humility. Mga kapatid, napakalinaw ng warning dito, hindi lahat ng nasa covenant community ay equally willing to serve. May mga nakakarinig ng tawag but refuse to move or gumalaw. May mga nakakakita ng pangangailangan but refuse to participate. May mga may mga title, may influence, merong status, but they will not stoop down. At napaka-relevant nito sa atin that yes, gusto natin again ang isang healthy church, growth, unity, movement, pero nagiging mabigat sa atin kapag ang usapan na sakripisyo, kapag ang usapan na is humility at labor na yung pag-uusapan. Ayaw nating yumuko, hirap tayong gumalaw at mag-participate. Pero tandaan natin, yung ating Panginoon mismo ay nagpakababa. Kaya mga kapatid, kapag nakikita natin na tayo ay masyadong mataas para maglingkod o mag-participate sa isang gawain, lalo pa at laborious ang isang gawain, nakakalimutan natin kung sino yung sinusundan natin. Remember, sabi po sa Mark 10:45, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve." Pero again, on the other side of the coin, habang may ilan po na tumangging yumuko, itong mga Tekoites, may iba namang ginawang personal yung rebuilding. Paulit-ulit na sinasabi ng text yung na ilan yung nag-repair, sabi dun sa opposite his house, next to his house, makikita natin yan sa Nehemiah 3:10, sabi dun, next to them, Jedaiah, the son of Harumaph, repaired opposite his house. So paulit-ulit din, opposite his house, next to his house. Sa Nehemiah 3:23 din, makikita natin, and even sa Nehemiah 3:28-30. At napakagandang detail nito because the work became personal para sa mga taong ito, that they are working dun sa section opposite sa kanilang tahanan. The nearest section sa kanila. Hindi na lang ito general city project. Many were repairing the section nearest to them. Sabi ni Matthew Henry, if everyone will sweep before his own door, the street will be clean. At may mga city ordinance nga tayo patungkol dyan, di ba? Alam to ni Tatay Jerry, yung tapat ko, linis ko. Pero napakasimple, pero we can look at it deeper na yung rebuilding advanced because people took responsibility for the section na pinakamalapit sa kanila. The rebuilding advanced because people took responsibility for the section nearest to them. Dagdag pa ni Matthew Henry, everyone must begin at home, for it is by getting the work of God advanced in our own souls that we shall best contribute to the good of the Church of Christ. At napakagandang application yan. Minsan gusto nating ayusin yung buong church, pero napapabayaan natin yung sarili nating section. Madaling punahin yung church, pero hindi natin maayos yung prayer life natin. Madaling magsalita tungkol sa ministry, pero hindi tayo maaasahan sa actual na service. Or madaling humanga sa great vision ng or mission ng church, pero hirap tayong tanggapin yung cost of responsibility kapag may responsibilidad na naiaatang sa'yo, because commitment is costly. Kaya ayun yung third point natin, costly commitment. Commitment becomes visible not merely in admiration but in participation. At speaking of participation, kung titingnan din natin yung chapter na to, may isang pangalan po na parang hindi pa siya nakontento sa simpleng participation lang. Sabi sa 3:20,
si Baruch, the son of Zabbai, repaired another section zealously. So napakaganda ng word na yon, zealously. Ayon sa mga commentators, yung text na to implies that Baruch repaired an additional section ng wall kasunod ng rebuilding effort. Pero higit pa sa quantity o bilang ng mga ginawa niya, ang talagang na-highlight yung zeal niya, yung fervency niya, yung eagerness at yung wholehearted na commitment. Kasi makikita natin hindi pantay-pantay yung response ng mga tao sa gawain ng Diyos. Some refused, some participated, and some labored with holy zeal tulad ni Baruch. In other words, the same call went out, but not everyone responded the same way. At yan yung tanong ng Nehemiah 3 sa atin, mga kaibigan at kapatid. Mga kaibigan at kapatid, will you stoop down? O katulad ka ng Teco Wise that you will not stoop down. Mga kaibigan at kapatid, will you own your own section? Will you own the section nearest to you? Mga kaibigan at kapatid, will you labor zealously in the work before you? Marami yung handang magsabi tulad sa chapter 2, let us rise up and build. Pero hindi lahat handang yumuko. Not everyone is ready to fix the section opposite their houses. Hindi lahat handang magtrabaho and own the section na malapit sa kanila. At bilang immediate application, mga kaibigan, isipin natin na ano ba yung section na opposite your house na pinapagawa sa iyo ng Diyos? Ano yung section nearest you, yung responsibility na inilagay ng Panginoon mismo sa harapan mo? Sa unang tingin, maaaring isipin natin, baka ito yung household natin, bringing our family to church, leading them to Christ, or maaaring closest friends natin na hindi pa natin nababahaginan ng gospel. At totoo po iyon, pero minsan, meron pang mas malapit kesa doon. Because the section opposite your house is not merely about physical proximity or relationship. It is about the area of responsibility na inentrust sa iyo ng Diyos. Maaring yung section opposite your house is that personal that it pertains to your prayer life. Maaring leadership sa pamilya. Maaring reconciliation or broken relationship with a loved one. Maaring faithfulness sa local church na kailangan mong ayusin. Maaring hidden service na walang applause, maaring quiet obedience na walang nakakakita kundi ang Diyos. At minsan, yan, the closest thing sa atin, ayan yung pinakamahirap ayusin. Bakit? Because it is personal. It costs humility, it costs consistency, it costs dying to self. Pero mga kapatid, wag nating maliitin yung mga section na to na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Wag nating isipin na maliit lang to. Remember that God advances His work not merely sa mga dramatic acts, but through ordinary saints faithfully tending yung mga sections na malapit sa kanila. Samahan niyo po ako sa Galatians 6:9. Paalala po sa atin, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So wag nating isipin na walang value yung mga quiet faithfulness at itong mga bagay na to. Kahit minsan nakakapagod, kahit minsan walang recognition, kahit minsan parang walang progress. Mga kapatid, stay faithful to your section because the God who assigned the work is also the God who sees every act ng faithful labor done for His glory. At wag nating tularan yung nobles of Tekoa na ayaw yumuko because again, the work before us will always require humility and sacrifice. God's work, the work before us will always require commitment. Mga kapatid, yung rebuilding ng Jerusalem, hindi po yan natapos dahil lang sa magandang plan. Yung pader ay naitayo through costly commitment, through people willing to stoop, people willing to own their section, and people willing to labor faithfully for the glory of God. And again, it ultimately points us to Christ Himself, who did not refuse to stoop, but humbled Himself for our salvation. Sabi nga sa Philippians 2:8, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death. And another question, Brother Jake, nasa naman yung gospel dyan? Tulad ng nabanggit natin,
the same call went out, but not everyone responded the same way. Some refused tulad ng mga nobles ng Tekoa, some participated tulad ng marami, and some labored with holy zeal tulad ni Baruch. At dito may kita natin yung isang mahalagang theological reality na paulit-ulit po nating nakikita sa Scripture. At ano yun, marami yung nakakarinig ng outward call ng Diyos pero hindi lahat ay tumutugon ng may tunay na obedience at zeal. Ganito rin sa Gospel, sabi sa Matthew 22:14, "For many are called, but few are chosen." The general call goes outward to many. The invitation to proclaim, or the invitation is proclaimed publicly. The command to repent and to believe is also preached openly, pero hindi lahat ay tumutugon ng parehas. At dito pumapasok yung doctrine of sovereign grace at unconditional election. May mga nakakarinig pero tumanggi. May mga nakarinig pero passive lang. Pero meron ding mga pusong tunay na kinilos ang Diyos at sila ay tumugon with willingness, humility at zeal. Sabi nga sa Philippians 2:13, "For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure." Mga kapatid, kapag yung isang tao ay handang yumuko, handang maglingkod, handang magsakripisyo para sa Panginoon, hindi yun dahil sa natural na mabuti siya. Diyos ang kumikilos sa puso ng mga sumusunod sa Kanya. At dito mga kapatid, makikita natin si Kristo. Sa Nehemiah 3, yung bayan ay nagtatayo po sila ng pader ng Jerusalem, section by section, gate by gate, mula sa isang gate to another. Pero yung Panginoong Hesukristo ang gumagawa ng mas dakilang building project. Hindi lang ruined walls yung kanyang inaayos. Siya ay nagtitipon at nagtatayo ng isang banal na bayan. Sabi sa Nehemiah 3, sabi sa Matthew 16:18, "I will build my church." Itong Nehemiah 3, pinapakita po sa atin yung mga workers na nagbe-build ng city wall. Pero yung bagong tipan, it shows us Christ building His church. "I will build my church," sabi ng Panginoon sa Matthew 16:18, and even sa 1 Peter 2, verse 5, "You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house." Nabasa natin na nagsimula yung chapter sa sheep gate. Ito yung mga gate associated sa sacrificial worship, because in the fuller biblical story, true restoration for sinners finally comes not through stones and gates, hindi sa mga stones, hindi sa gates, but through the sacrifice of Christ. Siya yung tunay at greater builder, at siya yung nagtatayo sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili para sa kanyang bayan. Kaya yung gospel truth dito ay ito, hindi lang po tayo tinatawag na tumulong sa gawain ng Diyos. Tayo mismo ang kanyang nire-restore. We were broken, we were exposed, we were ruined by sin just like the wall. But through the life, death, and resurrection of Christ, God is rebuilding sinners into His people. Ang iglesia, the church, is not just a workforce, it is a group of redeemed people under a gracious builder. At bilang pagtatapos at general na aplikasyon sa Nehemiah 3, nakita po natin yung tatlong bagay. Una, consecrated service. May we examine if we are consecrated o baka busy at active lang tayo. Remember that the work before us must be done by a group of people devoted to God. Pangalawa, collective labor. May we examine if we are truly taking part sa gawain, or are we being passive? Remember that the work before us requires many hands, many gifts, and one united group of people. At pangatlo, costly commitment. Responsible at committed ba tayo sa section na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Remember that the work before us calls each one of us to stoop in humility and own yung section na inassign sa atin ng Panginoon. Bilang iglesia, nawa ay marinig po natin yung hamon ng Nehemiah 3. There is work before us.
very timely, lalo at nagsisimula po tayo ng mga gawain bilang isang bagong iglesia. Andyan yung street preaching natin every first Saturday, andyan yung student ministry natin sa Kaisuyo, andyan yung mga Bible studies natin. Mga kapatid, there is grace for us. And there is a God who is worthy of that labor. Nawa ay matagpuan niya tayong consecrated, cooperative, and willing to bear yung cost of responsibility at commitment. At higit sa lahat, makita natin si Kristo sa lahat ng to sapagkat siya ang tunay na builder ng kanyang bayan. Siya ang foundation, ang Panginoong Hesukristo ang source of strength, siya ang dahilan kung bakit the work before us is never in vain. So, let this be our posture as a church. Wala na po tayo again sa burden. Covenanted na tayo. Wala na tayo sa planning. Wala na tayo sa vision casting. Andito na po tayo sa mismong paggawa. Andito na tayo sa aktual na labor. Narito na tayo sa gawaing nasa harap ng bayan ng Diyos. Yung Nehemiah 3, hindi lamang listahan ng mga pangalan, ng gate at sections ng wall. Ito ay larawan ng bayan ng Diyos na sama-samang tumutugon sa gawaing inilagay ng Panginoon sa harapan nila. So ano ba yung nasa harapan natin ngayon? Yung high priest, meron silang part, may bahagi din yung rulers, yung craftsmen ay may bahagi din, bawat pamilya ay may part in rebuilding the walls of Jerusalem. Kaya yung chapter na to, hindi lang historical record, this is a pastoral mirror para sa atin. Tinutulungan tayo nitong itanong, ano ba yung work before us? Ano ba yung work na nasa harapan natin at ano yung ginagawa natin tungkol dito? Ano yung inilagay ng Diyos na gawain sa harapan natin bilang kanyang anak? Ano yung closest section sa akin? Saang gate tayo nilagay and how can I be faithful sa paggawa sa gate na to? Nehemiah 3 teaches us that the work of God does not move forward by a burden, plan, or vision alone. Hindi lang tayo simpleng taga-like, hindi lang tayo spectator dito, hindi lamang tayo andito para i-admire yung gawain ng church. The work of God does not forward by admiration alone, but by consecrated hands, cooperative hearts, and humble responsibility at commitment. Hindi sapat na may inspire lang tayo sa burden ni Nehemiah. Darating yung oras na ang bayan ng Diyos ay kailangang humarap sa work before them at sasabihin nilang ito ang gawain sa harapan namin at gagawin namin ito sa biyaya ng Panginoon. This is the work before us, brothers and sisters, and by the grace of God, let us do it faithfully. At sa ating mga kaibigan na wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon, sa Nehemiah 3, again, pare-parehas nilang nakita yung sirang pader. Pare-parehas nilang narinig yung panawagan na mag-build, pero hindi pare-parehas yung response. At ganun din sa church at sa gospel. The same sermon is preached. And you could have heard this sermon a couple of times already. The same Christ is proclaimed. The same call is heard. Pero bakit may tumutugon na may zeal habang yung iba ay nananatiling unmoved or nagmamatigas? Ang sagot sa John 6:44 po, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. My friend, you cannot come to the Father unless ikaw ay kilusin ng dakila, nag-iisa at soberanyang Diyos. The good news, mga kaibigan, habang naririnig mo pang panawagan na to, may pag-asa pa. Hear the gospel call sa chapter na to. Yung deepest ruin ay hindi sa isang wasak na pader. Ang deepest ruin is in the sinner's heart, mga kaibigan. Yes, may broken walls of fellowship with the Father dahil sa kasalanan at hindi mo kayang i-rebuild yung sarili mong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng sarili mong kabutihan. Kailangan mo si Kristo, ang tunay na builder at Savior. In Christ, the ruined walls ay marirestore. Yung wasak na pader ay marirebuild. At anong gagawin mo? Mga kaibigan, repent of your sin, believe in the redemptive work of our Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat dahil muli ay pinaalala sa amin that there is work before us na may gawain kang itinalaga sa amin bilang iyong mga anak.
Nawa ay bigyan mo po kami ng pusong handa sa isang consecrated service na hindi lang puno ng superficial na gawain or maraming activities, kundi ng ministeryong tunay na nakatalaga sa iyo, banal sa iyong paningin at gayon din na ginagawa para sa iyong kaluwalhatian lamang. Turuan mo nawa kami, Panginoon, na maglingkod ng may pagkakaisa, pagpapakumbaba at may pag-ibig sa isa't isa. Gawin mo kaming handang makibahagi sa labor na inilagay mo sa harapan namin bilang isang iglesia. Tulad sa aming napag-aralan, nawa ibigyan mo rin po kami ng tunay na commitment, mga pusong handang yumuko, umako ng aming part at maging tapat sa bawat section na itinalaga mo sa amin, whether it be the dung gate or the sheep's gate, O Lord. At higit sa lahat, ituro mo kami kay Kristo, ang tunay na builder ng iyong bayan. Salamat dahil sa Kanya, ang mga wasak ay naibabalik, ang mga makasalanan ay nagkakaroon ng kaligtasan. Nawa si Kristo lamang ang maitaas sa lahat ng aming paglilingkod. At we also pray sa aming mga kaibigan na wala pang tunay na pagkakilala sa inyo, naway mangusap ang katotohanan na naihayag ngayong umaga sa kanilang puso at isipan. Maraming salamat po muli. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.